Kabanata 561. Phantom Marionette. Sige, I'll get the preparations done on my end. Ipapadala ko sila bago mo matapos ang pakikitungo sa pamilyang Jones. Tungkol naman sa West Suez's Canantine Mansion, I'll get Dixon what to contact them, sabi ni Carson York. Great. Right? That Dixon Watt is an insensitive man. I think you're quite fond of him as a son-in-law, pero mukhang hindi natutuwa si Connie sa kanya, sagot ni Tyr. Napangisi si Carson. I don't feel like meddling too much in the youngsters' affairs. They can do as they please. But I know my own daughter best. Bagamat sinasabi niyang hindi niya gusto si Dixon, masasabi kong may nararamdaman itong dalaga sa kanya mula pa noong una. Puntong hininga, Little Tyr, bagamat wala akong mahanap na manugang na kasing husay mo, hindi rin naman masama ang pagkakaroon ng brat na iyon, Dixon, na maging manugang ko. Hehe, tumawa si Tyr at hindi na nagsalita sa paksa. Sabihin mo kay Godmother I said hi. Pagkatapos, in-end ni Tyr ang tawag at nagmaneho papunta sa apartment ni Autumn Field. Kasabay nito, sa loob ng isang lumang housing area sa labas ng Strego City. Ang lugar na ito ay na-requisition ng lokal na pamahalaan maraming taon na ang nakararaan. Ito ay dapat na muling binuo sa isang distrito ng mga vilya, ngunit dahil sa iba't ibang mga salungatan, ang piraso ng lupa na ito ay hindi na ginalaw mula noon. Lumayo na ang mga taga ron kaya naging ghost town ang lugar na ito. Ang mga damo ay tumubo kung saan-saan at ang mga lansangan ay natatakpan ng lumot. Ang ilan sa mga bahay ay gumuho pa nga dahil sa kawalan ng maintenance sa paglipas ng mga taon. Halos walang bumisita sa lugar na ito. Minsan, pumupunta rito ang mga nakakakilig na kabataan para magsagawa ng mga live na broadcast at magsagawa ng mga programa sa pakikipagsapalaran sa haunted house para makaakit ng manunood. Gayunpaman, halos kalahating buwan na ang nakalipas, isang supernatural na insidente ang nangyari dito mismo. Ilang kabataan ang pumunta rito para mag-livestream, at habang ginagawa nila, aksidenteng nahuli nila ang isang multo na gumagala sa kamera. Nakakakilabot ang multong iyon. Ayon sa mga sabi-sabi, bulok ang mukha ng aswang, parang natuklo ang balat nito. Nakakapangilabot tingnan. Nang lumitaw ang multo, ang grupo ng mga kabataan ay natakot sa kanilang mga talino. Tumakbo sila palayo, at mula noon, kumalat sa paligid ang alingaungaw ng lugar na ito. Dahil sa balitang ito ay lalong naging desyerto ang housing area. Ngayon, kahit mga batang streamer ay hindi na pumunta rito. Sa araw na ito, makulimlim ang kalangitan. Habang nakatago ang araw, ang housing area na ito ay tila mas madilim at nakakatakot. Gayunpaman, biglang tumakbo ang isang pulang sasakyan sa lugar at huminto sa walang laman, natatakpan ng mga damo. Pumaba ng sasakyan si Juliet Jones na nakasimangot. Kasunod niya si Jerian. Pinag-aralan ni Jeren ang kapaligiran at nagtanong, "My lady, anong ginagawa natin dito?" Ang creepy ng lugar na ito. Umagalpak ng tawa si Juliet. "Jeren, Buddhist ka pero takot ka sa multo." "Hindi ako." Umiling si Jeren. "Pero I can sense a dangerous aura from this place. Parang ang daming wild beast na nakatago dito." "My lady, we have to be careful." "Jeren, spot on ka. May mga wild beast na nakatago sa lugar na ito at halos isang buwan na silang nakatira dito," ani Juliet. "Sino sila?" Naguguluhang tanong ni Jerian. Gayunpaman, bago pa siya makasagot ni Juliet, sa harap pa lang ng kanilang mga mata, may lumabas sa isang gusaling sakop ng Boston Ivy. Sa isang iglap, naramdaman ni Juliet ang pag-freeze ng dugo sa kanyang mga ugat. Tao ba yan o multo? Sa kanilang tapat, nakasuot ng itim, isang lalaking may deform na hindi matukoy ang kanyang mga katangian ang naglalakad palapit sa kanila. Siya ay walang ilong, ang kanyang mga ngipin ay nagpapakita, at ang kanyang mga eyeballs ay kahit na nakausli mula sa kanilang mga sockets. May mga crater sa buong balat niya, parang nahugasan ng sulfuric acid ang mukha niya. Ang lalaking ito ay lubos na kakilakilabot. Kung gaganap siya sa isang horror na pelikula, hindi siya mangangailangan ng anumang mga espesyal na epekto na pampaganda. Dapat siya ang multo na ipinakita sa livestream. Nakasimangot din si Jerian. Hindi niya namamalayan na sinangga niya si Juliet sa likuran niya habang maingat niyang tinitigan ang lalaki. Huminto ng 5 metro ang layo mula sa pares, nagsimulang tumawa ang lalaki. Mas nakakatakot pa ang tawa ng lalaking ito kaysa sa mga iyak niya. "Miss Juliet Jones, sinabi ko na sa'yo na dapat ay mentally prepared ka sa nakakatakot kong itsura.
Pero ngayon, parang hindi ka pa talaga handa. Nagsalita talaga ang lalaki. Pinatunayan nito na hindi siya multo. Ngunit totoo ba ang mga multo noong una? Paus na paus ang boses niya na sobrang higpit ng pakiramdam. Parang nabanlawan din ng sulfuric acid ang vocal cords niya. Huminga ng malalim si Juliet bago sinabing, paano ko malalaman na nakakatakot ang hitsura mo? Tila hindi nabigla ang lalaki sa komento tungkol sa kanyang hitsura. Wala rin siyang pakialam kung may makikinig man sa kanya. Sa kabaligtaran, nagustuhan niya ang kanyang kasalukuyang hitsura dahil ang nakakatakot na pananaw na ito ay maaaring magdulot ng matinding psikolohikal na pinsala sa kanyang mga kalaban sa unang pagkikita. Kapag nabalisa ang kanyang kalaban, maguguluhan sila. Kapag natarante na sila, mabilis silang matatapos ng lalaking ito. Kaya kahit saan siya magpunta, hindi siya nagsusuot ng maskara. Kahit na siya ay nasa mga lugar kung saan ang mga nakamasid sa lahat ng dako, tulad ng sa paliparan o sa mga tren, siya ay panatilihin ang hitsura na ito. Para bang nag-e-enjoy siyang panoorin ang mga taong umiiwas sa kanya dahil sa takot. Gusto niyang matakot sila sa kanya, matakot sa kanya. Hindi lang ang mukha ng lalaking ito ang na-deform kundi pati ang puso niya ay kasing baluktot. Medyo matagal bago pinilit ni Juliet ang sarili na tanggapin ang kanyang hitsura. Pagkatapos, maingat itong lumapit sa kanya. Ikaw si Phantom Marionette? Tanong niya. Hindi ba halata? Sagot ng lalaki. Ipinikit ni Phantom Marionette ang kanyang mga mata at itinuro ang kanyang mukha bago iniabot ang kamay kay Juliet. Ang kanyang kamay ay kasing kilabot ng kanyang mukha. Tila ang bawat bahagi ng gay na ito ay hinugasan ng sulfuric acid. Anong gusto mo? Tanong ni Juliet na nakakunot ang noo. Hindi ba nagkakamay ang mga tao sa mga unang pagpupulong? Ganting tanong ni Phantom Marionette. Ngunit, hindi nagabala si Juliet na itago ang kanyang paghamak sa Phantom Marionette. I think we should just forget it. Kung kinamayan kita, hindi ako makakatulog sa gabi. Masyadong diretso si Juliet pero parang hindi naman naiinis si Phantom Marionette. Gaya ng nabanggit, ang lalaking ito ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sariling hitsura. Para sa kanya, ito ay isang badge ng karangalan. Kabanata 562. Isa pang grupo ng assassins. Sa katunayan, ang Phantom Marionette ay hindi nabuhusan ng sulfuric acid. Sa halip, siya ay nasunog. Ang Phantom Marionette ay nagmula sa Infinite City. Bilang isang bata, siya ay hindi naiiba sa isang manika. Porselana siyang puti na may duwag na personalidad. Ang Infinite City ay isang napakagulong lugar sa panahong iyon. Iba't ibang underground gang ang umiral. Karamihan sa mga juvenile delinquent ay nakikihalubilo na sa mga nangungunang aso mula sa mga gang sa likod na eskinita habang nag-aaral pa sila sa paaralan. Ang pambubuli sa paaralan ay isang napakalaking issue noon. Ang Phantom Marionette ay isang taong palaging itinutulak sa paaralan. Siya ay kinuha mula sa kanyang mga araw ng kindergarten, at ang pambubuli ay nagpatuloy hanggang sa high school. Minsan, kinulong siya ng isang taong may malisyosong intensyon sa isang papalit-palit na cubicle habang may klase sa gym. Dahil sa nakakapasong panahon, nasunog ang silid-palitan. Muntik nang masunog si Phantom Marionette na nakakulong sa loob. Siya ay nagduso ng matinding paso sa buong katawan, at kahit na siya ay nailigtas, ang kanyang mukha ay nasunog na hindi na makilala. Ang Phantom Marionette ay kasunod na nakahiga sa kama sa loob ng 2 taon. Kahit na pagkatapos ng sari-saring skin transplantation treatment, mukha pa rin siyang freak na halos hindi kamukha ng tao. Matapos siyang makalabas sa ospital, ang una niyang ginawa ay ang paghihiganti sa mga nangapi sa kanya noon. Sa loob ng 1 linggo, pinatay ni Phantom Marionette ang 8 tao sa iba't ibang brutal na paraan, na nagdulot ng kaguluhan sa Infinite City noong panahong iyon. Kasunod ng insidente, nawala si Phantom Marionette. Pagkalipas ng 3 taon, muling lumitaw siya bilang isang mabigat, kilalang mamamatay tao sa buong mundo, na nirerango sa nangungunang 20 sa chart ng assassin, at lubhang sikat. At ito mismo ang Phantom Marionette na hinanap ni Juliet Jones sa pagkakataong ito. Gusto niyang mag-recruit ng mga assassin at mersenaryo para harapin si Tyr Summers. Nasaan ang iba? Tanong ni Juliet. Habang nililibot niya ang paningin sa paligid, pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, nakaramdam siya ng matinding kakulangan sa ginhawa sa kanya. Hindi ba dapat ang mga tinatawag na internationally renowned killer na ito ay nananatili sa mga hotel o natutulog sa dalampasigan o isang bagay na katulad nito? Bakit sila namuhay na parang mga magnanakaw?
Ang totoo, ang mga international assassin na ito ay Class A wanted na mga kriminal sa buong mundo. Paano sila maglalakas loob na manatili sa mga hotel? Saan man sila magpunta, ang kanilang tirahan ay matatagpuan sa isang liblib at tiwangwang na lugar na ginagawang mas madali para sa kanila na humiga. Para sa mga assassin at mercenaryong ito, ang Celestial Empire ay isang ipinagbabawal na lupain. Kung maglakas loob silang maglakad-lakad sa loob ng lungsod, matagal na silang naaresto ng mga espesyal na puwersa ng Celestial Empire. Sa loob. Mangyaring sumunod sa akin, sabi ni Phantom Marionette, umiikot sa paligid at patungo sa isang madilim na tirahan sa likod. Kasabay nito, isang grupo ng higit sa 10 tao ang pumwesto sa loob ng 3 palapag na gusali. Nagkalat ang kwarto ng mga bote ng beer at sari-saring plastik na lalagyan. Isang dosenang tao sa lahat ng kulay at edad, kapwa lalaki at babae ang naruroon. Karamihan sa mga tao ay casual na nakatambay sa sahig o nakasandal sa bintana at pinaglaruan ang kanilang mga telepono. May 4 na individual na naglalaro ng mahjong. Ang 4 ay may mga tampok na Eurocentric ngunit tila bihasa sa mahjong. Kung sakaling magretiro ako sa hinaharap, gusto kong gugulin ang aking pagre-retiro sa Celestial Empire. Ito ay medyo masarap dito. May masarap na pagkain, maraming gagawin. Kunin ang mahjong halimbawa. Ito ay 1,000 beses na mas nakakaaliw kaysa sa poker. Ang nagsalita ay isang lalaking payat at maitim ang balat na may mga singsing na esmeralda na pinalamutian ang kanyang mga daliri. Wala siyang pinagkaiba sa isang tog. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang blonde na babae na nagsabing, "Nako, naiinip na ako dito." Kung hindi dahil sa sinabi ni Phantom Marionette na kukuha siya ng major deal, matagal ko nang iniwan ang hole na ito. Long time ago. Hindi na natin dapat hinabol si Darkshire. Wala man lang kahit isang tanda sa kanya. Mahigit 1 buwan na tayong nasayang dito. Magsisimulang kumakabit sa akin ang mga surot habang tumatagal ako sa impyernong ito. Sa tabi ng bintana, isang may balbas na lalaki na nakasuot ng itim na compression tank ay tumunog, "Mary, dapat kang maging kontento at magpasalamat. Dapat ay natanggap mo na ang balita. Tinala tayong lahat ni Darkshire sa Celestial Empire para sa isang dahilan." Ang insidente ng Goddess Mountain ay kumalat sa buong dark web. Si Emerald Devil, Adam, at ang iba pa ay nakatagpo ng master ng Regal Palace sa Goddess Mountain at lahat sila ay pinatay. Kahit na ang mga nangungunang mercenaryong grupo tulad ng Leopard Mercenary Corps at Cobra Mercenaries ay hindi nakaligtas. Sa kabutihang palad, hindi kami impulsive gaya nila kung hindi, lahat tayo na naroroon ngayon ay magkakaroon ng kapalaran na hindi naiiba kay Adam at sa iba pa. Biglang tumahimik ang lahat ng naroon. Nang makatanggap sila ng balita tungkol sa pangyayari sa Goddess Mountain, natigilan sila. Talagang tinupad ng master ng Regal Palace ang kanyang pangalan. Ang isang tao ay talagang nagawang kumuha ng napakaraming mga assassin, mercenaryo, pati na rin ang mga mangangaso ng bounty. Nakakakilabot. Ang mga taong ito, tulad ng Emerald Devil at Adam na nauna sa kanila, ay mga assassin at mercenaryo na tumugis kay Darkshire at kalaunan ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa Celestial Empire. Kung ikukumpara sa grupo ni Adam, sila ay mas mahina. Noon, natagpuan ni Adam at ng iba pa ang landas ni Darkshire at nagmamadaling umakyat sa Goddess Mountain ng mabilis hanggat maaari upang tapusin ang kanilang target. Pagkatapos, bumangga sila sa Tear Summers. Samantala, habang nasa kalagitnaan pa lang ng bundok ang grupong ito ng mga tao, nakatanggap sila ng balita mula sa ilang kaibigan sa bundok. Doon nila napagtanto na tila mali ang sitwasyon, kaya't lahat sila ay umatras. Nang maglaon, nasaksihan nila ang mga tao mula sa 6 doors na nagmamaneho paakyat sa bundok sa isang bangkay. Bagamat hindi nila nakita ang mga labi sa loob ng sasakyan, naunawaan nila sa kanilang mga puso na kung umakyat sila ng bundok kanina ay wala ni isa sa kanila ang iiwan itong buhay. Ilang bangkay din ang nakita nila sa paanan ng Goddess Mountain, ng Cobra Mercenaries. Tumakas sila sa bundok ng Diyosa ng gabing iyon na may layuning tumakas. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang Celestial Empire ay biglang nagsimulang magpatupad ng batas militar at hamarang sa kanilang mga landas sa pagtakas. Pagkatapos, dumaan sila sa maraming lungsod sa Celestial Empire, at kalaunan ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa Strego City. Hanggang sa kalahating buwan na ang nakalipas ay inalis na ang batas militar. Gayunpaman, hindi nila iniwan ang Celestial Empire sa unang pagkakataon na nakuha nila. Sila ang nangungunang mga assassin, mercenaryo, at mangangaso ng bounty sa mundo.
Hindi kailanman sila ay gumawa ng isang paglalakbay sa walang kabuluhan. Kapag nakapasok sa isang bahay, ang isang magnanakaw ay dapat man lang kumuha ng isang dakot na abo bago umalis. Isang linggo na ang nakalilipas, nakipag-ugnayan si Juliet kay Phantom Marionette para humingi ng tulong sa kanya na pumatay ng isang lalaki sa halagang 10 milyon. 10 milyon ay talagang masyadong hindi sapat para sa mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 mga individual dito. Kung ang mga samsam ay hahatiin, lahat ay magkakaroon ng wala pang 1 milyon. Ngunit, anong luho ang mayroon sila upang maging mapili tungkol dito? Napakarami sa kanila ang naninirahan sa napakasamang bahay sa panahong ito. Nakaka-suffocate ang sitwasyon. Noong una, panakanak ang inaabala sila ng mga lokal na kabataang lumalabag sa livestream sa lugar. Hanggang sa pumunta si Phantom Marionette para takutin ang mga taong iyon ay hindi na sila pumapasok. Ang grupong ito ay naghintay dito ng napakatagal na panahon para sa wakas ay dumating ang isang sponsor. May kumatok sa pinto, at pumasok sina Juliet at Jeren mula sa labas, sa pangunguna ni Phantom Marionette. Kabanata 563. Stormbringer. Si Juliet Jones ay mukhang hindi nasisiyahan sa kanilang mga kalagayan sa pamumuhay. Kung hindi niya alam ang mga pagkakakilanlan ng mga individual na ito noon pa man, magiging mahirap para sa kanya na isipin sila bilang mga nangungunang internasyonal na assassin o bounty hunters. May I have everyone's attention? Our investor is here. Gather round, ani Phantom Marionette, nanginginig ang boses sa buong silid. Ang lokasyon ay higit pa sa nakakatakot. Pero ngayon, parang horror movie lang. Tinulyapan ng blonde na babae ang paraan ni Phantom Marionette at sinira, may mga mata kami. Pwede mo bang isara ang bitag mo kung wala kang importanteng sasabihin? It's creepy. Hehe. Pinutol ni Phantom Marionette at humawa ng kakaibang tawa, pagkatapos ay umupo sa gilid. Naglakad ang blonde patungo kay Juliet at inilahad ang kanyang kamay. Hello, beautiful. My name is Mary. Nice to meet you. Sagot ni Juliet, na tila kalmado habang nakikipagpalitan ng kasiyahan sa babaeng maputi ang buhok. Talagang kapansin-pansin ang psikolohikal na integridad ni Juliet. Kahit na sa gitna ng napakaraming mamamatay tao na mga halimaw, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na kaba. Gayunpaman, siya ay walang alinlangan sa gilid. Siya ay nagpupumilit lamang na panatilihing kalmado ang sarili. Sumingit ang African American sa mesa ng mahjong, sino ang gusto mong patayin namin? Ang totoo, kahit sino sa amin dito ay kayang gawin ang trabahong inaalok mo. Ngunit lahat tayo ay gustong kumita ng bahagi. Matutulungan ka naming lahat. O, maaari kang pumili ng isa sa amin. Umiling si Juliet. Hindi ako pipili ng isa lang dahil kailangan ko kayong lahat. Napakalakas ng lalaking gusto kong patayin. Gaano kalakas? Tumayo ang morenong lalaki, nakangiting lumapit kay Juliet. Ang ganda mo, miss. Salamat, maikling sagot ni Juliet. Pero hindi ko type ang dark-skinned men. Nagtawanan ang lahat, habang ang itim na lalaki ay awkward na ngumiti, na nagpapakita ng isang hilera ng mapuputing ngipin. Kung gusto mong magpakita tayong lahat, ang 10 milyon ay napakababa ng presyo. 10 milyon ang deposito. Kung mapatay mo ang target, lahat ay makakakuha ng 10 milyon bawat isa, ani Juliet. Ano? Ang lahat ay sabay na tumitig kay Juliet. Sa ilang sandali, tila interesado ang lahat sa kanyang panukala. Sabihin mo sa amin, sino ang gusto mong patayin? Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang sinasabi mong taong ito. Kakayanin namin ito para sa iyo. Inilapag ni Juliet ang isang tseke sa mesa ng mahjong. Pupunta ka sa Pamilya Jones ng Strego City bukas ng alas 8. Pagkatapos, papatayin mo ang sinumang sasabihin namin na patayin mo. Fine. Kinuha ng isang assassin malapit sa mahjong table ang tseke at hinalikan ito. Hindi sila nag-alala na magsulat si Juliet ng isang blankong tseke dahil hindi sila naniniwala na siya ay naglakas loob na gawin iyon. Ito ang 10 milyong deposito. Kapag naayos na ang lahat, ikredito ko ang natitira sa bawat isa sa iyong mga itinalagang account. Dahil doon, tumalikod si Juliet para umalis nang hindi lumilingon. Tinadya pa rin ng African American na pigilan siyang umalis. Ayaw mo talagang manatili at maglaro ng kaunti, maganda. Tulad ng sabi ko, hindi ako interesado sa mga lalaking maitim ang balat. Pero, interesado ako sa'yo. Walang tigil na sinundan ng itim na lalaki si Juliet. Nakakunot ang noo ni Jeren na hamarang sa direksyon ng kabilang partido.
Lumabas ka, monghe ng silangan. Hindi ako interesado sa iyo, sabi ng itim naman. Tumayo ka, Jaren, utos ni Juliet. Pumayag naman si Jaren at umatras sa gilid, habang si Juliet naman ay humakbang paarap at nilakihan ng lalaking maitim ang balat. Magaling talaga ako dito, miss, sabi niya. Nanlilisik ang mga mata ni Juliet. Pinyantaan niya ang bawat salita, maniwala ka man o hindi, maaari akong mag-alok ng hanggang 10 milyon ngayon at kunin ang iyong mga pansamantalang kasamang ito. Lumiit ang mga mata ng itim na lalaki, at saglit siyang nawala ng masabi. Malamig na singgal ni Juliet at tumalikod na para umalis. Kasama si Jaren, umalis siya sa gusali. Nang dumaan siya sa isang eskinita, biglang nag-alala si Jaren, "Ma'am, may nagtatago pa ring grupo ng mga tao doon, at parang mas nakakatakot pa sila kaysa sa grupo kanina." Alam ko. Bahagyang iniling ni Juliet ang kanyang ulo bilang pagkilala, nakatingin sa gusali sa di kalayuan. Kasabay nito, isang figure ang nakatayo sa tabi ng bintana, at tila nakatingin din ito sa kanya. Hindi sinasadyang umangat ang sulok ng labi ni Juliet. Naglakad ang dalawa pabalik sa kanilang pulang sasakyan at umalis. Tila naging tahimik na naman ang paligid na nabalot ng nakakatakot na kapaligiran. Sa sandaling iyon, nakatayo ang isang lalaki na may mahabang buhok na nakasuot ng trench coat, na may naka-frame na salaming pang-araw sa kanyang mukha, sa gusaling tinitingnan ng husto ni Juliet. At sa likuran niya ay nakatayo ang isang grupo ng matitigas at armadong lalaki na nakasuot ng espesyal na itim na uniforme sa labanan. Sila ay isang mercenaryong puwersa na tinatawag na Stormbringer Mercenaries. Ang pinuno ng mercenaryong grupong ito ay ang mahabang buhok na nakasuot ng trench coat. Ang kanyang pangalan ay Stormbringer. Ang mercenaryong regiment ay pinahahalagahan sa internasyonal na globo kaysa sa nabanggit na Leopard Mercenary Corps at Cobra Mercenaries. Isa sila sa nangungunang mercenary corps sa international scene. Sa likod ng Stormbringer, isang lalaking may AK sa kanyang likod ang nagsabi, "Leader, ang babaeng iyon ba ang naghahanap sa iyo upang makipagtulungan?" Nang pumasok sa bansa ang Leopard Mercenary Corps, hindi na nila naipasok ang kanilang mabibigat na baril dahil masyadong mahigpit ang inspection dito. Gayunpaman, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng ginamit ng Stormbringer Mercenaries upang aktwal na maipadala ang lahat ng kanilang mga armas. Tama na. Tumango si Stormbringer. Salamat sa aming pagbabantay ng maaga at paghula sa pukana ni Darkshire, kami ay naligtas mula sa labanan na naganap sa Goddess Mountain. Kung hindi, kailangan na tayong ilibing sa Goddess Mountain tulad ni Pantera at ng iba pa. Umisi ang lalaki sa likod ni Stormbringer. Leader, sa tingin ko ay sobra mong tinatansya ang master ng Regal Palace. Marahil ay si Tyr Summers ang namatay kung nandoon tayo. Oh, talaga. Lumingon si Stormbringer sa kanyang nasasakupan, saka hinubad ang kanyang salaming pang-araw na nakapatong sa tungki ng kanyang ilong. Tingnan mo ako sa mata at ulitin mo ang iyong sarili. Leader. Nakaramdam ng kaba ang lalaki at nawala ng masabi. Isinuot muli ni Stormbringer ang salaming pang-araw. Ayos lang ang kumpiyansa, pero hindi dapat mayabang. Tyr Summers is not someone easy to deal with. If not as a last resort, don't clash with the men of Regal Palace. That man is still the master of Regal Palace after all. Nagmamadaling tumango ang lalaki. Si Stormbringer ay katulad ng isang maladyos na pag-iral sa puso ng kanyang mga ungol. Ang katotohanan na ginawa ni Tyr Summers ang Diyos ng kanilang mga puso na katakutin siya ay nagpakita na siya ay talagang isang pag-iral na dapat katakutin. Kabanata 564. Kailangan ng routine sa buhay. Patuloy na nakatayo si Stormbringer sa tabi ng bintana. Napatingin ang mga mata sa ilalim ng shade sa direksyon kung saan nakapwesto ang grupo ni Phantom Marionette. Ang ungol sa likod niya ay nagtanong, "Leader, lagi kong iniisip kung ano ang ginagawa ng babaeng iyon. Bakit siya pumunta sa amin kung siya ay lumapit sa Phantom Marionette? Yan kasi ang grupo ni Phantom Marionette ang kanya ng babaeng iyon. Mamamatay silang lahat." Sagot ni Stormbringer. Bakit? Kasi ang taong gustong makaharap ng babaeng iyon ay ang master ng Regal Palace. Ano? Sa ilang sandali, ang mga miyembro ng Stormbringer Mercenaries ay natigilan. Leader, kakasabi mo lang na mahirap pakisamahan si Tyr Summers at sinabihan tayong huwag natin siyang guluhin. So, bakit mo tinanggap ang alok ng babaeng iyon? Lumingon si Stormbringer, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ko sinabing haharapin natin si Tyr Summers. Maghanda ka na.
Ang daang milyong pabuya ay hindi mahirap para sa atin. Aalis tayo sa impyernong ito sa sandaling makumplito natin ang misyon. With that said, Stormbringer slapped himself hard on his forehead and murmured, "Anyway, I have no intentions of provoking that demon. Ever." Nang gabing iyon, naghanda sina Tyr Summers at Winifred Zia ng candlelit dinner sa kanilang apartment at nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan. Ang buhay ay nangangailangan ng isang pakiramdam ng nakagawian. Nasaan man sila, at kung ano ang naging abala nila, ang maayos na buhay ng mag-asawa ay nanatiling isang pangangailangan. "Honey, kumusta na ang Southern Commerce Chamber?" Tanong ni Tyr, hinihimas ang baso ng red wine sa kamay niya. Sumagot si Winifred, nasa paghahanda na ang lahat. Ipinadala ng mga awtoridad ang mga liham. Hindi ito tinanggihan ng mga negosyo sa Timog at nagpahayag ng kanilang pagpayag na sumali sa Southern Commerce Chamber. Naging maayos ang lahat. Sa tingin ko ang Southern Commerce Chamber ay magdaraos ng isang kaganapan sa paglulunsad sa kalahating buwan, at iyan ay maituturing na opisyal na itinatag. Mabuti. Tumango si Tyr. Noon, ang Southern Business Association ay kumilos ng walang ingat sa komunidad ng negosyo at pinahirapan ang mga negosyo. Ngayong bumagsak na ang Southern Business Association at naitatag na ang Southern Commerce Chamber, natural na magiging masigasig sila. Pero sweetheart, malapit ka nang maging presidente ng Southern Commerce Chamber. Bagamat ang layunin ay isulong ang maunlad na pag-unlad ng Southern Business Community, kailangan mo pa ring maging assertive kapag kailangan mo. Huwag hayaang mabuli ka ng sinuman. Napakunot ang mga labi ni Winifred habang nakangiti. Don't worry. I have a strong husband like you behind me. I wouldn't want to embarrass you. Okay? Naniniwala ako sa'yo, sweetheart. Nagpalitan ng ngisi ang dalawa at nagklink na salamin. Si Winifred ay bihirang uminom ng alak, ngunit siya ay palaging nakakaramdam ng hilig na magpakawala ng kaunti sa harap ng kanyang asawa. Pagkatapos uminom ng isang baso ng red wine, dumiretso si Tyr sa gilid ni Winifred at binuhat siya sa kanyang yakap. Namumula ang mukha nito. Kumain ka na at uminom ng busog, I assume. Tara na, oras na para gawin natin ang ating takdang aralin, sabi ni Tyr. Mamula-mula ang pisngi ni Winifred habang nagmamartilyo sa dibdib ni Tyr at mamulong, grabe ka. Ha! Tusong lalaki lang ang nakakaakit ng babae. Pinuhat ni Tyr si Winifred sa kwarto habang naglalandian ang dalawa sa buong biyahe. Nang magsisimula na si Tyr sa kanilang bastos na laro, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano ito? Medyo nalungkot si Tyr habang hinahawakan ang phone niya. Ito ay talagang nagpainit sa kanya upang maistorbo sa isang kritikal na oras. Si Juliet Jones pala ang tumatawag. Tumayo si Tyr at bumangon sa kama, saka pumunta sa balcony. Ano ba Juliet? Bakit bigla kang naisip ang tawagan ako? Mahinahong nagsalita si Juliet na nasa kabilang linya. Parang walang mali sa mga salita niya. Kuya Tyr, matagal ka na rito sa Strego City. At sa pagkakataong ito, lumalago ang iyong reputasyon sa Strego City dahil sa usapin sa pamilyang Saxton at sa Southern Business Association. The one with the growing fame is Autumnfield. What does it have to do with me? Speak, Juliet Jones. What do you want? Sabi ni Tyr. Sumagot si Juliet, Brother Tyr, tungkol sa usapin kay Kendall, kumuha ako ng assassin para pagtakpan ito. Pero pagdating ko sa Strego City, alam ng pamilya ko na nandyan ako para sa iyo. Kaya, pagkatapos kong bumalik, sinabi ko sa aking ama na nakipagkasundo ako sa iyo na makipagtulungan. Sinabi ko rin na pupunta ka sa Strego City sa lalong madaling panahon upang pag-usapan ng pamilya Jones kung paano haharapin ang Great Sky Group. Naniwala ang tatay ko. At ngayong matagal ka nang nasa Strego City, gusto ka ng aking ama na makilala ka. Tumango ako. To be fair, I've been in Strego City for such a long time. It's about time I meet your father, o baka maghinala siya. Magsalita ka Juliet. Saan at anong oras? Bukas ng gabi sa manor ng pamilya Jones. Sige, pagsang-ayon ni Tyr at saka ibinaba ang telepono. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto, kung saan nakahiga si Winifred sa kama, natatakpan ng kubrekama ang buong katawan, na tanging ulo lang ang nakasilip. Honey, sinong tumawag? Bakit may narinig akong babaeng nagsasalita? Ha? Anong babae? Nagkibit balikat si Tyr. Tumawag si Max Cheever para magsalita tungkol sa Wolf's Den Matters. Pumaba ang ekspresyon ni Winifred. Give me your phone. How dare you lie to me? Tell me?
Are you having an affair? Pagtingin sa seryosong kilos ni Winifred, hindi napigilan ni Tyr na matawa. Haha, nagseselos ka ba mahal? Sinong nagseselos? Hindi ako. Haha, ikaw pala. Hinawi ni Tyr ang kobrekama ni Winifred kung saan ang huli ay tumugon sa hiya at galit. Anong sinisigaw-sigaw mo? Parang hindi ko pa nakikita. With that said, sinugod ni Tyr si Winifred. Makalipas ang isang oras, humiga si Winifred sa mga bisig ni Tyr, nagtatanong, Hobby, sino ba talaga ang tumawag sa iyo? Lagi akong hindi mapakali. Ang dahilan mo sa pagpunta mo sa Strego City sa pagkakataong ito ay hindi lang para sa kapakanan ng pag-unlad ng autumn field sa timog, di ba? May iba ka pang dapat gawin. Oo, sagot ni Tyr. Walang balak si Tyr na itago kay Winifred. Bago ito, marami na siyang narinig mula sa asawa tungkol sa plano nitong pagpunta sa Strego City. Asawa, maglalaro ako ng chess sa timog sa susunod. Kapag nanalo ako sa larong ito, nasa kamay ko ang mga maginoong pamilya at mga conglomerate sa timog. Napabuntong hininga si Winifred. So, ang susunod mong gagawin ay i-target ang bawat top-tier na pamilya sa South. It's not targeting. It's gambling, pagsingit ni Tyr. Higit pa rito, mayroon akong pamilyang York upang tulungan ako. Ang pamilya Quintes mula sa Astral Province ay maaari ding maging sanglaan ko, kasama ang West Suez Canantine Mansion, pati na rin ang ilang iba pang mga pamilya. Alin ang mga kaaway? At alin ang mga kaibigan? Hindi ito ganap na nakalagay sa bato. Honey, magiging delikado ba ang larong ito? Oo, maaaring. Maraming mamatay, diretsyong sagot ni Tyr. Banata 565. Pandaraya ng isang pista. Hindi naintindihan ni Winifred Zia ang ibig sabihin ni Tyr Sommers ng isang laro ng chess. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pamilyar sa mga kilalang pamilya sa timog at kung sino sila. Hobby, kailangan mo bang gawin ito? Tanong niya. Oo, kailangan ko, sagot ni Tyr. Para makipaglaban ng direkta to the Sommers family, wala akong choice kundi gawin ito. Naiintindihan mo ng husto ang mga bagay na pinagdaanan ko sa pamilya Sommers, at nitong mga nakaraang araw, hinaharas nila ako. Isa itong hamon na kailangan kong lagpasan ang sarili ko. Sa pag-alala sa mga pinagdaanan ni Tyr sa pamilya Sommers, nadurog ang puso ni Winifred. Mahirap isipin kung anong mga hamon at hirap ang kanyang hinarap upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Ngayon, si Tyr at ang kanyang pamilya ay nasa puntong hindi na makabalik, maaaring isa lamang ang makakaligtas sa pagitan ng dalawa. Inilapit ni Winifred ang ulo niya sa dibdib ni Tyr at sinabing, Hobby, kahit anong gawin mo, I will always have your back. Maraming salamat, mahal. I love you. Niyakap ng mahigpit ni Tyr si Winifred. So sino yung babaeng tumawag sa'yo kanina? Well, she is the daughter of the Jones family, Juliet Jones. I was invited for dinner tomorrow. Apparently, her father wants to see me. Nagulat si Winifred. Tungkol ba kay Kendall Jones? Huwag kang mag-alala, mahal ko, hindi ito kasing delikado gaya ng iniisip mo. At muli, walang magagawa ang pamilya Jones para saktan ako. Sa paglipas ng gabi, mahimbing silang nakatulog sa magkayakap. Hapon na kinabukasan nang umalis si Tyr papuntang Jones Manor sakay ng kanyang sasakyan. Sa kanyang pagpunta roon, gumawa siya ng 2 tawag sa telepono. Ang unang tawag ay sa pinuno ng Regal Palace's Shadow Department, kay Raptor. Kahit na nakabase sa ibang bansa ang Regal Palace, ang Intelligence Bureau ng Shadow Department ay may kinalaman sa maraming bansa sa buong mundo mula noong nakalipas na panahon. Sila ay partikular na may ilan sa mga pinakatumpak na nakalap na impormasyon sa madilim na mundo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nakuha ni Tyr ang anumang balita na gusto niya kahit na siya ay kasalukuyang nasa Strego City. Ang lahat ay salamat sa mga pagsisikap ng Shadow Department. Ang susunod na tawag sa telepono ay ginawa sa isa sa 18 generals ng Regal Palace. Matapos makonekta ang tawag, simple at maikli ang usapan. Chief, kakababa ko lang ng eroplano. Mabuti, sundin mo ang plano. Pagkabitin, tinapakan ni Tyr ang throttle habang ang kanyang sasakyan ay mabilis na lumayo patungo sa direksyon ng Jones Manor. Matagal nang naghihintay si Del Jones sa bulwagan ng Jones Manor. Kasunod ng butler ni Del, dinala si Tyr sa guest room. Agad na tumayo si Del at lumapit kay Tyr na may ngiti sa labi. Maligayang pagdating, Mr. Sommers.
Isang karangalan na makasama ka rito sa aking hamak na bahay. Mangyaring maupo ka. Nakangiting sagot ni Tyr, "Oh no, it is my honor. A pleasure to finally meet you, Mr. Jones." Umupo siya sa sopa at agad na inihain ng isang katulong ang isang tasa ng tsaa. Napangiti si Del. "Tiyak na nauuhaw ka sa mahabang paglalakbay. Pakiusap, uminom ka ng tsaa." "Talaga?" sabi ni Tyr habang humihigop ng tsaa. Bagamat si Del ay, sa pinakamainam, isang pangkaraniwan na tao, ang pagiging pinuno ng pamilyang Jones sa mahabang panahon ay nagsanay sa kanya sa isang mastusong karakter. Tulad ng para sa Tyr, naniniwala siya sa ideya ng paggamit ng labis na lakas upang labanan ang lahat ng pag-atake. Hindi mahalaga kung si Del at Juliet ay tunay sa kanilang imbitasyon o kung sila ay nagpaplano ng iba. Kung ang piging na ito ay isang ruse para patayin siya, so be it. Siya ay dumalo sa hindi mabilang na katulad ng mga piging habang nasa ibang bansa. Ngunit palagi siyang lumilitaw na hindi nasaktan, habang ang mga baki na iyon ay naging huling hapunan ng kanyang mga kaaway. Naka-apron, lumabas ng kusina si Juliet para batiin si Tyr. Upang ipakita ang kanyang taos-pusong pasasalamat, nagpa siyang maghanda ng pagkain. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung paano magluto. Ang tanging ginawa niya ay umorder ng mga chef sa kusina. "Tyr, nandito ka na. Bigyan mo ako ng ilang sandali, malapit na ang hapunan." Matapos batiin ang bisita, muli siyang pumunta sa kusina. Umupo si Tyr sa bulwagan, kausap si Del. Ilang saglit lang ay lumabas na si Juliet dala ang balitang handa na ang hapunan. Pagpasok sa dining hall, sinalubong sila ng mga tanawin at amoy ng masasarap na pagkain. Ito ay isang kapistahan na angkop para sa royalty. Pagkatapos ng lahat, alam ng pamilyang Jones kung paano mag-enjoy sa buhay. Nag-hire sila ng mga mahuhusay na lutuin, at ang pagkaing inihanda nila ay mataas ang kalidad. Bitbit ang isang plato ng nilagang karne, sinabi ni Juliet, "Tyr, Dad, kumain ka na. May ilang ulam pa sa kusina, malapit na akong matapos." "Uy Tyr, subukan mo ang pagkaing inihanda ng mga tagapagluto ko, hindi ka nabigo." Si Juliet ay hindi kumuha ng kredito para sa handa na piging pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay bumalik ulit siya sa kusina. Napangiti si Del. "Mr. Summers, halika, huwag kang mahiya." Tumango ako at nagsimulang kumain. Lunchtime na at talagang nakaramdam siya ng gutom. Obligingly, masaya niyang nilamon ang pagkain. "Halika, Mr. Summers, mag-toast tayo sa isang malakas na alyansa." Itinaas ni Del ang kanyang baso, habang inilapag ni Tyr ang kanyang mga pilak at itinaas ang kanya rin. "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong gawin ito, Mr. Jones. Karangalan kong tulungan ang pamilyang Jones. Sa hinaharap, ping mo lang ako sa tuwing kailangan mo ng tulong ko, lagi akong nandyan." Hahaha, natuwa naman si Del sa sagot ni Tyr. Nagdikit ang kanilang mga baso, na nagbunga ng malinaw na tunog, at naubos nila ang alak sa isang malaking lagok. "Halika, walang pagkain dito. Tulungan mo ang sarili mo." "Salamat." Sina Tyr at Del ay nagsasaya sa kapistahan, habang si Juliet, na nauna nang pumasok sa kusina, ay lumabas sa likurang pinto. Matagal nang naghihintay ang isang pulang sasakyan, kasama si Jeren sa manibela. Tinanggal ni Juliet ang kanyang apron at inihagi sa lupa bago sumakay sa sasakyan. "My lady, I thought you invited Tyr Summers to a feast. Bakit ka nagmamadaling umalis?" tanong ni Jeren. Isang nagbabantang tingin ang bumungad sa mukha ni Juliet. "Hey, Jeren, ito ay isang napakakomplikadong bagay. Sa palagay ko ay hindi mo makukuha ito kahit nasabihin ko sa iyo. Ngayon, hayaan tayong lumayo sa Jones Manor hanggat maaari." Kabanata 566. Ang lason na alak. Sa Jones Manor, masayang umiinom sina Tyr Summers at Del Jones. Parehong napakalilin lang ng mga karakter na nakikibahagi sa isang pagpapanggap na kabaitan. Kahit na ang ugali ni Tyr ay malayo sa kung paano siya kumilos kapag kumakain sa Carson York. Matagal na nag-uusap sina Tyr at Del at uminom ng marami. Sa bandang dulo, nagsimula silang mag-groggy sa lahat ng nainom na alak. Miss Juliet parang naglalaan ng sarili niyang sweet time sa pagluluto sa kusina, Tyr remarked. "Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ng babaeng iyon." Medyo nainis si Del. "Check out the kitchen," utos niya sa kalapit na katulong. Muli, itinaas niya ang bote ng alak, gustong i-top up ang baso ni Tyr. "Halika, kaibigan, uminom tayo."
Tinanggihan ni Tyr, Mr. Jones, marami na akong nainom. Ahaha. Isa kang malakas at malusog na binata, higit pa rito ang kailangan para malasing ka. Tama ka. Ngayong gabi, uminom tayo hanggang sa makauwi ang mga baka. Sumuko si Tyr. Cheers! Natawa si Del nang muling magkadikit ang kanilang mga salamin. Hindi nagtagal, naubos na nila ang buong bote ng alak. Sa puntong ito, kinusot-kusot ni Tyr ang kanyang mga mata at naisip na nakakita siya ng mga anino habang nakatingin kay Del. I have had enough, Mr. Jones. I have to say, you are an amazing drinker. Look at you, still going strong and matino. You are not too bad. I am almost at my limit din. Ngumiti si Del at nilagyan muli ang baso ni Tyr. Mr. Summers, natatandaan ko na nakipag-away ang anak ko sa iyo habang nasa Con City siya. Well, that's how we met. Anyway, we resolved the conflict peacefully. Kung ayaw mo, ano ang ginawa mo bago bumalik sa Celestial Empire? Tanong ni Del. Sumagot si Tyr, I was involved in the mercenary business with a bunch of bodies. Ang patakaran ng ating bansa ay mas maganda ngayon kumpara noong nakalipas na ilang taon, kaya't nagpasya akong bumalik. Ito ay isang buhay na hindi ko nais na bumalik. Nabubuhay araw-araw sa gilid, ito ay impyerno. Sa totoo lang, hindi makatao ang mamuhay ng ganyan. May iniisip ka ba ngayong nakauwi ka na? Sabi ni Del. Ngumiti si Tyr. Mr. Jones, nagtatanong ka ng isang bagay na alam mo ang sagot. Hindi sana ako sumama at uminom kasama mo kung wala akong ideya. Gusto namin ng mas mapayapang buhay pabalik dito sa Celestial Empire, pero kailangan pa rin namin ng kaunting lakas at lakas para mabuhay. Bakit hindi kayo magtulungan? Natawa si Del. Mr. Summers, kaibigan ko, I think you keep more than what you let out. Say, you are a very ambitious man. Simula sa Riverdale Province, pagkatapos ay Astral Province, at ngayon ang pamilyang Saxton at ang Southern Business Association ng Strego City ay hindi na umiral dahil sa iyo. Hindi ba makatuwirang sabihin na ang pamilyang Jones ang iyong susunod na target? Samantala, ang Great Sky Group at ang buong South ang magiging final target mo, tama ba ako, kaibigan? Ipinaalam ni Del ang kanyang intensyon. Kung tutuusin, halos tapos na sila sa pag-inom, at si Tyr ay isang nakulong na biktima kay Del. Hindi na niya kailangan pang itago ang harapan. Kumunot ang noo ni Tyr. Hindi ko maintindihan, Mr. Jones. Sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Hindi pagkakaintindihan. Inampis ni Del Jones ang baso ng alak sa mesa. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo habang umungol, ang aking anak ay nasa 20s pa lamang nang mamatay siya sa isang malagim na kamatayan. Ang kanyang leeg ay pumutok. Sabihin mo sa akin, Mr. Summers, hindi ba nakakatakot iyon? Mr. Jones, hindi ko maintindihan. Stop acting, Tyr Summers. You killed my son, Kendall Jones. Juliet told me everything. Inimbitahan ka dito ngayon para maipaghiganti ko ang pagkamatay niya. How dare you kill my son, Tyr Summers? Agad na tumayo si Tyr mula sa kanyang kinauupuan at tumakbo patungo sa labasan. Gayunpaman, nagsimula siyang nanginginig ng hindi mapigilan at mukhang nasa matinding pagkabalisa habang niyakap niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay. Del Jones, nilason mo ang alak. Ulalas ni Tyr. Ha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Del sa buong dining hall habang binabasag niya ang kanyang baso sa sahig. Kaagad, 200 tao ang sumugod mula sa labas. Kanya-kanya silang may dalang armas at tumingin kay Tyr ng masama. Sila ay mga mandirigma sa ilalim ng pagtangkilik ng pamilya Jones, na pinapanatili ang pamilya na ligtas mula sa pinsala sa Strego City sa lahat ng mga taon na ito. Del Jones, ang hapunan ngayon ay isang bitag. Umisi si Del. Tyr Summers, alam mong darating ang araw na ito na patayin mo ang anak ko sa malamig na dugo. Tama ka, nilason ko ang alak, lahat para makaganti ako. Alam kong napakahusay mong lumaban, kaya't siniguro kung mahina ka, lahat para mapatay kita ng walang anumang problema. Uminom ka rin ng alak, bakit hindi ka apektado? Tanong ni Tyr. Pinulot ni Del ang basag na bote ng alak sa sahig. Sa loob ay may maliit na gamit. Ito ay isang custom-made na bote ng alak na naglalabas lamang ng lason kapag pinupuno ko ang iyong baso ng mas maraming alak. Ikaw ang pinuno ng pamilya Jones, hindi ako makapaniwala na ikaw ay napakarumi at hindi tapat. Sigaw ni Tyr, sabay turo kay Del at papalapit sa kanya.
Gayunpaman, 2 hakbang pa lamang at nauna siyang nahulog sa mesa at pinalipad ang mga pinggan. Ahaha, gumana ang lason. Dear Summers, mauna ka na. Tila naglabas ng aura ng mali siya at kasamaan si Del. Patayin mo siya. Ang mga mandirigma ng pamilyang Jones ay sumugod kay Tyr nang nakataas ang kanilang mga armas. Biglang tumayo si Tyr, na nakahiga sa sahig kanina, at sinuntok ang isang manlalaban sa kanyang mukha at pinalipad siya. Pagkatapos ay inagaw niya ang isang talim mula sa pinakamalapit na manlalaban at agad na nilaslas ang isa pa. Ano? Anong nangyayari? Kulat na tanong ni Del nang makita ang eksenang nangyayari sa kanyang mga mata. Kabanata 567. Siya ang palasyo master ng Regal Palace. Nalason si Tyr Summers. Gayunpaman, bakit parang napakalakas pa rin niya sa pakikipaglaban? Kahit may hawak na kutsilyo sa kamay, nanginginig pa rin ang katawan ni Tyr. Gayunpaman, labis pa rin ang takot sa kanya ng mga mandirigma ng pamilya Jones. Aking Panginoon, ang taong ito ay nakaka-agresibo na malakas, kahit na siya ay Nalason, sabi ng isang mandirigma ng pamilya Jones na nagawang suriin ang sitwasyon sa gitna ng kaguluhan. Puno ng pagtataka at hindi makapaniwala ang tono niya. Sa kanilang mga taon ng pagsasanay sa martial arts, ang mga manlalaban na ito ay hindi pa nakatagpo ng isang taong kasing tibay ni Tyr. Nakakunot ang noo, na paatras ng ilang hakbang si Del Jones. Lumingon si Tyr at tumingin sa kanya. Bahagyang nakakurbo ang mga sulok ng kanyang mouth. Gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay, sumugod si Tyr kay Del. Plano ba niyang isagawa ang diskarte na naging sanhi ng pagbagsak ng gang sa pamamagitan ng pagsira sa pinuno? Gayunpaman, nagpakawala si Del ng isang paputok na dagindong, ano pa ang hinihintay mo? Ayaw mo bang mabayaran? Isang figure sa tabi ni Del ang biglang sumulpat na parang multo. Hinailan nito si Del sa gilid, dahilan para masayang ang pag-atake ni Tyr. Ang silhouette ay walang iba kundi ang Phantom Marionette. Bukod sa kanya, nagpakita rin sa harap ni Tyr ang ibang mga assassin tulad ni Mary, ang itim, at iba pa. Madiin na nagsalubong ang mga kilay ni Tyr. Del, what a grand show. Ang dami mo talagang killer at bounty hunter para sa akin. Tyr, inalagaan mo ang anak ko. I, Del Jones, will do whatever it takes to kill you at all cost. Hindi ka makakatakas ngayon. Gayunpaman, si Mary, Phantom Marionette, at ang iba pa ay natarante ng mapagmasdan nilang mabuti ang mukha ni Tyr. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkumpirma, itinuro ni Mary si Tyr at napabulalas, siya. Siya si Tyr, ang Palace Master ng Regal Palace. May mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang lahat ng mga assassin ay sabay-sabay na napaatras ng ilang hakbang. Habang nasasaksihan ang eksena, medyo nalito si Del at ang pamilya Jones fighters. Oo, tama. Si Tyr ito, ang Palace Master ng Regal Palace. May kaunting panginginig pa sa boses ng itim na lalaki. What is this? Bakit kami kinuha ng pamilya Jones para patayin ang Palace Master ng Regal Palace? Nagkatinginan ng grupo ng mga assassin. Ang kanilang unang plano ay upang mabilis na tapusin ang target, kunin ang pera, at umalis. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kanilang target ay ang Palace Master ng Regal Palace. What is this? Akala nila ay kikita sila ng kaunting pera, ngunit lumabas na kailangan nilang harapin ang Diyos ng pagpatay. Walang sino man sa mga mamamatay tao at mersenaryo na naruroon sa eksena ang nangahas na sumugod upang labanan si Tyr, kahit na lahat sila ay kabilang sa mga nangungunang assassin sa mundo. Nang makita ito, napagtanto ni Del na may mali. Nagmamadali niyang sinabi, nasaan ang iyong profesional na etika bilang mga mersenaryo? Lahat kayo ay nakatanggap ng deposito. Paano ninyo kukunin ang pera at walang gagawin? Lahat kayo ay nireranggo bilang ilan sa mga pinakamahusay sa listahan ng mga internasyonal na mamamatay tao. Kung ito ay lumabas, walang paraan na ikaw ay matanggap sa trabaho sa hinaharap. Pinipilit sila ni Del ng reverse psychology. Sa paghusga sa kanilang mga ekspresyon, masasabi niyang nababalot sila ng takot. Kung hindi siya gumawa ng isang bagay ng mabilis, siya ay pupunta para sa lana at babalik na ginupit. Nagkatinginan ng grupo ng mga tao, ngunit walang nangahas na humakbang pasulong. I'll give you more money. If you guys manage to kill him, I'll double the price, alok ni Del. You guys don't have to be afraid of him. He has been poisoned and is not as strong as before. Join forces with my Jones family's fighters. We can finish him off for sure.
Napatingin ulit si Phantom Marionette at ang iba pa kay Tyr na nakatayo sa isang sulok. Tila walang balak si Tyr na magkusa na atakihin sila. Napalingon si Phantom Marionette kay Mary, na tumingin naman sa itim na lalaki sa tabi niya. Iniisip din ng iba ang posibilidad na mapatay si Tyr. Sa wakas, ang namamaos na boses ni Phantom Marionette ay tumunog, kung sa ibang pagkakataon ay tinapos na niya kami ngayon. Pero hindi pa siya kumikilos. Ibig sabihin natatakot siya sa atin. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Phantom Marionette. Let's try our luck. We can double up our fees. Higit pa sa bounty mula sa Jones family. Huwag kalimutan na mayroon ding $800 million na bounty para sa Palace Master sa Dark Web. Ang bounty ay agad na nag-udyok sa lahat ng mga pumatay. Nagningning ang mga mata ng lahat. Inilabas ni Phantom Marionette ang isang hubog na talim mula sa kanyang baywang at maingat na lumipat patungo kay Tyr. Kayong mga lalaki, may balak ba kayong aipatong ang inyong mga kamay sa akin? Tanong ni Tyr, simula sa grupo ng mga killer na malungkot. Tinadya niyang idiin ang bawat salita habang sinasabi, alam ba ninyong lahat kung ano ang kaya ng Regal Palace? Muhahaha. Tyr, hindi ka panipaniwalang sayo nang galing talaga ang mga salitang yan. Nahihirapan ka sigurong gumalaw, kaya kailangan mo kaming takutin ng mga salitang yan, di ba? Sa $800 million na bounty na iyon, makakahanap tayo ng lugar na mapagtataguan at tamasahin ang pera sa buong buhay natin. Totoong makapangyarihan ang Regal Palace, ngunit imposibleng mahanap tayo. Kung tutuusin, ito ay isang malaking mundo dyan, di ba? Nagpa siya si Phantom Marionette na salakayin si Tyr. Halos sigurado siyang naapektuhan ng lason si Tyr ng husto, at ang Palace Master ay nasa dulo ng kanyang lubad. Hindi dapat mahirap patayin siya. Sa isang kisap mata, iwinagayway ni Phantom Marionette ang hubog na talim sa kanyang kamay at naanod patungo kay Tyr. Ang kanyang mga galaw ay isang testamento sa kanyang pangalan. Lumulutang si Phantom Marionette, parang multo at napakabilis. Sa isang iglap ay sumulpot si Phantom Marionette sa harapan ni Tyr. Tinutukan niya ang balikat ni Tyr, nilaslas niya ang kanyang kutsilyo pababa. Pagamat nagawa ni Tyr na makaiwas sa laslas, siya ay nasusuray habang siya ay gumagalaw sa pinakamabilis niyang makakaya upang ilipat ang kanyang sarili sa ibang sulok. Puno ng pawis ang kanyang noo. Tumawa ng malakas si Phantom Marionette. Muhahaha, I was right. Masyado siyang mahina ngayon. Lahat, tapusin natin siya ng sabay. He's worth $800 million for God's sake. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng iba pang mga mamamatay tao. Ang panunood sa pagsubok ng Phantom Marionette sa lakas ng pakikipaglaban ni Tyr ay nagsiwalat na ang huli ay tila mas mahina kaysa sa inaakala nila. Kung lahat sila ay nagtutulungan, ang mga pagkakataon na maalis si Tyr ay napakataas. Agad naman silang lahat sumugod kay Tyr. Susugod na rin si Mary papunta kay Tyr, pero pinigilan siya ng balbas na lalaki sa tabi niya. Napatingin si Mary sa lalaking nagngangalang Barber na may pagtataka sa mukha. Barbero, anong ginagawa mo? Mary, matagal na kitang nililigawan. Kahit na ayaw mo akong maging babae, mahal na mahal pa rin kita, seryosong sagot ni Barber. Ito ba ang tamang timing para sa pag-uusap na ito? Pilasan mo, samahan mo ako sa pagkuha ng Tyr. Atin na ang $800 million bounty na yan. Kung magde-delay pa tayo, aangkinin ito ni Phantom Marionette at ng iba pa ang cash cow. Seryoso ang Barbero. Umiling siya. Mary, trust me. Wag mong atakihin si Tyr, baka magsisi ka. Kabanata 568. Immune to all poisons. Sabi ni Barber habang hinihila si Mary. Hindi niya hahayaang gumawa siya ng hakbang laban kay Tyr Summers kahit anong mangyari. Sa katunayan, sa 12 ng mga hired killers, 5 o 6 na tao lang, gaya ni Phantom Marionette, ang sumalakay kay Tyr. Ang iba sa kanila ay nakatayo sa isang tabi, walang balak na labanan siya. Nang makita ni Del Jones na ang ilan sa kanila sa wakas ay sumugod kay Tyr, nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa. Bakit ka pa nakatayo dyan? Pumangon kayong lahat doon at patayin siya para sa akin, sigaw niya sa mga mandirigma ng pamilya Jones. Lahat ng mga mandirigma ng pamilya Jones ay nabuhayan ng loob at sinugod si Tyr gamit ang kanilang mga espada. Nakarating lang sila sa kalahati bago sila nag-immobilized on the spot. Si Tyr, na kanina pa nakakabigla at nanghihina, na ang lakas ng pakikipaglaban ay nabawasan ng malaki, ay parang biglang nabuhayan ng loob. Siya ay kasing bangis ng isang Diyos ng digmaan.
Mahirap para sa mga manlalaban ng pamilya Jones na malinaw na makita ang tatlong sunod-sunod na suntok na ibinato ni Tyr sa kanyang mga kalaban. Si Phantom Marionette, ang itim na lalaki, at ang iba pang mga pumatay ay pinalipad paatras ni Tyr. Sa sandaling dumapo ang mga suntok, bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa Phantom Marionette, habang tinakpan ng itim na lalaki ang kanyang tiyan at pumulupot sa kanyang tagiliran. Sa sobrang sakit ay hindi na siya makabangon. At isa pa sa mga pumatay ay napatay ng isang suntok ni Tyr. Sandaling natahimik ang dining room. Ang lahat ay natarante sa kung ano ang nangyayari. Bakit? Bakit biglang naging malakas si Tyr na parang mahina na kanina? Nabigong pigilan ni Barber na nasa gilid si Mary. Isang segundo, sisingilan na niya si Tyr, at sa sumunod, natulala siya sa sitwasyon. Napalingon siya at nagtatakang tumingin kay Barber. Kulat at hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Paano siya naging ganito kay tigas? Ang iba pang mga assassin at bounty hunters na hindi kumilos ay natuwa sa kanilang desisyon. Sa kabutihang palad, sila ay nag-aalangan at hindi kumilos ng pabigla-bigla tulad ng Phantom Marionette at ng iba pa. Salamat sa Diyos nagkaroon pa sila ng pagkakataong iligtas ang kanilang buhay. Parehong natigilan si Del. Tiningnan niya si Tyr ng masama at umungol, paano ito posible? Tyr, hindi ba? Nalason. Sabi ni Tyr na tinapos ang pangungusap ni Del. Ngayon, hindi siya mukhang nalason. Dati, malabo at malabo ang kanyang mga mata, ngunit ngayon, ganap na silang alerto. Kasabay nito, nawala ang kanyang tila walang lakas na posture, at ang kanyang katawan ay umaapaw sa dominanteng aura ng isang hari. Del. Since mahilig ka sa acting, I didn't want to spoil your fun. That's why I played along. Let me tell you a story, nakangiting sabi ni Tyr. Isang kwento. Naguguluhang tanong ni Del. Nakangiti, sinimulan ni Tyr na ikwento ang kanyang kwento. Noong nakaraan, may isang master na nagkataong isang pulubi. Siya ay armado ng explosive combat power, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay kasing lakas din. Ang kanyang mga talento ay maihahambing sa maalamat na banal na doktor. Noon, ang matandang ito ay mahilig mag-aral ng lahat ng uri ng kakaiba at kakaibang lason. Sa tuwing gumagawa siya ng bagong lason, gusto niyang subukan ito sa akin, ang kanyang itinalagang guinea pig. Noong una, pinahihirapan ako ng mga eksperimento, ngunit palagi niya akong binubuhay, inaagaw ako pabalik mula sa panga ng kamatayan. Time flies. Eventually, nasanay na rin ako. Guess what happened after a few years? Umagalpak ng tawa si Tyr na nagpakiliti sa anit ng lahat. Naging immune na talaga ako sa lahat ng klase ng lason. Hahaha. Del, yun ba ang pinakamagandang lason na makikita mo para ibuhos sa alak ko? Ako, Tyr, hindi nagyayabang. I can drink a whole bottle of Paraquat, it's nothing more kaysa sa syrup para sa akin. Tinampot ang kalahating bote ng alak sa lupa, hindi nagatubili si Tyr na uminom ng isang subo habang naglalakad papunta sa ilang assassin na nagtangkang pumatay sa kanya kanina. Marami kayong lakas ng loob. Tyr, I'm so sorry. I was wrong. Please spare us. Ang mga pumatay ay labis na natakot at naparalisa sa takot kaya't sila ay napaluhod ng may kumakatok. Ngunit, imposibleng maligtas sila ni Tyr. Kumuha ng kutsilyo mula sa isa sa mga mandirigma ng pamilya Jones sa tabi niya, itinaas niya ito at pinugutan ng ulo ang isa sa mga pumatay. Habang pinagmamasdan nila ang pagbagsak ng ulo ng kanilang kasama sa lupa, natakot ang dalawa pang mamamatay tao. Desperado nilang sinubukang kalabanin si Tyr hanggang sa kamatayan, ngunit wala silang kalaban-laban para sa kanya. Sa isang kisap mata, ang dalawang mamamatay na ito ay nakahiga sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Si Mary, Barber, at ang iba pang nanunood sa gilid ay nakaramdam ng pangangati ng kanilang anit habang nasasaksihan ang eksena. It seemed like the rumors were accurate. Huwag na huwag kang makialam sa Regal Palace, ang pinakamataas na organisasyong nagpabagsak kay Shadow Totem. Not to mention, kasalukuyan silang nakaharap sa Palace Master. Isa siyang maladyos na tao sa puso ng lahat ng miyembro ng Regal Palace. Sa unang pagkakataon na nakuha niya, agad na idineklara ni Barber ang kanyang paninindigan, Palace Master, pasensya na. Wala kaming ideya na ang taong kinuha ng pamilya ni Jones para patayin kami ay ikaw. Kung alam namin, hindi kami maglalakas loob na sumalungat sa iyo. Ngayon lang, hindi ka namin inatake dahil hanga kami sa iyo, mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Hindi sumagot si Tyr.
Ngumiti lang siya at sinulyapan si Barber at Mary, saka tumingin kay Del sa kabilang side. May makahulugang ngiti sa labi, tumalikod siya at umupo sa isang upuan. Wala siyang sinabi, kinuha lang ang kanyang telepono para maglaro ng Sokobon game. Nagpalitan ng tingin si Barber at ang iba pang mga mamamatay tao na nabubuhay pa sa mga mandirigma ng pamilya Jones. Sa sumunod na segundo, bumungad sa grupo ng mga mukha ng mga mamamatay tao ang matinding layunin ng pagpatay. Palace Master, hindi mo na kailangang harapin ang basurang ito. Handa kaming pagsilbihan ka. Ano? Hingal na sabi ni Del, biglang nagbago ang ekspresyon. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Gayunpaman, ang iba pang mga pumatay ay sumugod na patungo sa grupo ng mga mandirigma ng pamilya Jones, na itinaas ang kanilang mga armas. Ang mga ito ay kilala sa buong mundo na mga assassin at bounty hunters. Tanging isang tulad ni Tyr ang may sapat na lakas para abusuhin sila na parang mga aso sa battlefield. Nang harapin nila ang mga mandirigma ng pamilya Jones sa labanan, ganap na nalantad ang kanilang mabangis na panig. Ang buong silid kainan ay umalangaw-ngaw sa panaghoy, at ang dugo ay tumalsik sa lahat. Napatulala si Del. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Ito ang mga taong ginugol niya ng malaking halaga upang upahan. Paano sila lumipat sa panig ni Tyr at ngayon ay nakikipaglaban sa mga tauhan ni Del? Stop! Tumigil kayong lahat. Histeryosong umungol si Del, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Gayunpaman, wala ang paraan na huminto ang grupo ng mga mamamatay dahil lamang sa mga tagubilin ni Del. Wala silang choice ngayon. Kung hindi sila gumawa ng isang bagay, sila ay mamamatay. Kabanata 569. Pinaplano ni Juliet Jones ang laro. Ang Barber, kasama ang 7 o 8 iba pang mga assassin at bounty hunters, ay humarap laban sa 20 o higit pang mga mandirigma ng pamilya Jones. Ang magkabilang panig ay lumaban sa isang matinding labanan. Ang Barbero at ang mga assassin ay makapangyarihan, ngunit ang mga mandirigma ng pamilya Jones ay hindi rin masama. Ang labanan ay nagpatuloy ng halos 10 minuto. Sa kalaunan, kalahati ng mga mandirigma ng pamilya Jones ay inilabas ng mga pumatay. Para sa iba sa kanila, kahit na sila ay buhay, silang lahat ay walang kakayahan. Sa huli, basang-basa sa dugo ang dining room. Halos kalahati ng mga assassin ay napatay. Ang iilang natitirang nakatayo ay puno ng dugo, at ang kanilang mga mata ay duguan. Hawak ang isang pinong punyal sa kanyang kamay, si Mary ay sumugod kay Del Jones at idiniin ang talim sa kanyang lalamunan. Matagal nang napagtanto ni Del na malapit na ang kanyang wakas. Ang lahat ng kanyang mga piling mandirigma ay bumaba sa laban. Imposibleng iikot ni Del ang mga mesa. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Seryoso niyang minamaliit si Tyr Summers sa simula pa lang. Kasabay nito, sa kaibuturan niya, parang may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano ang nangyari. Tumigil sa kanyang laro sa Sokobon, ibinalik ni Tyr ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Tumayo siya, lumapit kay Del, at ngumiti. Del, lagi kong iniisip, si Juliet Jones ba ang iyong biological na anak? Kumunot ang noo ni Del at sinabing, Tyr, anong ibig mong sabihin dyan? Winners take it all, so just kill me if you want. Why insult me with such words? Umagalpak ng tawa si Tyr. Ikaw, ang pinuno ng pamilya Jones, bukod sa iyong maliliit na piraso ng moral na katapatan, ikaw ay walang iba kundi isang malaking walang alam. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tanong ni Del. Kung ikukumpara sa anak mo, napakalayo na ng bagsak mo. Biglang naliwanagan, nagtanong si Del, ibig mong sabihin si Juliet ang nasa likod ng lahat ng ito. Hahaha. Tumawa ng malakas si Tyr. Naglaro ng chess si Juliet. Parehong ikaw at ako ang mga sangla niya. Ano, paanong posible iyon? It's a solid fact. Walang imposible, ani Tyr. Ang larong ito ng chess, hindi mahalaga kung ikaw o ako ang nanalo, si Juliet ay maaaring kumita mula dito. Del, kung tama ang hula ko, matagal mo nang alam na ang anak mo, si Kendall Jones, ay pinatay ni Juliet. Pero nang wala na ang anak mo, si Juliet lang ang naging bloodline mo, kaya hindi mo nakayanan na ilagay ang iyong anak ang kamay sa kanya. Sa huli, pinili mong iligtas ang iyong anak at makipagtulungan sa kanya laban sa akin. Ngunit ang iyong anak na babae ay hindi kasing malambot ng puso mo. Well, she is a vicious woman, to say the least. I'm curious, what exactly did you do to make her so desperate and ungrateful to you? Natahimik si Del.
Sa lahat ng ito, mas pinahahalagahan niya ang kanyang anak kaysa sa kanyang anak na babae. Totoong may utang siya kay Juliet. Ngunit ang ginawa ng kanyang anak na babae ay labis pa rin siyang nabigo. Walang awa na pinatay ng babaeng iyon ang sarili niyang kapatid at brutal na ginamit ang iba para gawin ang kanyang maruming gawain. Tinubukan pa niyang gamitin si Tyr para patayin ang sarili niyang ama. Nagpatuloy si Tyr, kung nagawa mong hayaan ang mga mandirigma ng pamilya Jones at ang mga assassin na ito na tapusin ako ngayon, ito ay isang bagay na kahanga-hanga para kay Juliet. Kung tutuusin, hanggat ako ay nabubuhay, hindi siya makakakuha ng magandang pagtulog sa gabi. Pero alam na alam niya kung ano ang kaya ko. Kaya, sa kanyang opinyon, mayroon siyang 50-50 na pagkakataon na magtagumpay sa pagpatay sa akin. Ngunit alam din niya na kung hindi mo ako mapapatay, papatayin kita sa halip. Ang kasabihang while two dogs are fighting for a bone, a third runs away with it, ay mahusay na naglalarawan sa sitwasyong ito. Kahit sino pa ang mamatay ngayon, si Juliet pa rin ang magiging ultimate winner. Kung tutuusin, gusto niyang makawala sa ating dalawa. Kung tama ang hula ko, gusto rin ni Juliet na patayin ang kanyang pangalawang tiyuhin, si Case Jones. Kung gayon, wala nang karapat-dapat na maging kalaban, at natural na siya ang magiging pinuno ng pamilya Jones. Ang mga sinabi ni Tyr ay natigilan kay Del. Ito ba talaga ang plano ng mga anak niya? Paano siya, tulad ng isang pangkaraniwang tao, ay nakabuo ng isang mapanlinlang at masamang anak na babae? Tumanggi si Del na tanggapin ang katotohanan, ngunit inilatag ni Tyr ng maayos ang sitwasyon kaya mahirap para kay Del na hindi maniwala sa kanya. Bukod dito, nakumpirma rin na si Juliet ay naglalaro ng larong ito mula pa sa simula. Tyr, since all of this is Juliet's scheme, do you still want to have me dead? Are you really willing to Juliet's blade? You said it yourself, medyo nakakatakot siya. You can keep me around? I can make things right, mungkahi ni Del. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Tyr. No, I'm not keeping you. Natanggal ka sa laro. Ang pag-iingat sa'yo ay walang kabuluhan. I will have lots fun with Juliet. Sa puntong ito, naunawaan ni Mary ang ibig sabihin ni Tyr. Sa isang kislap ng malamig na liwanag mula sa talim sa kanyang kamay, nahulog si Del sa ground. Hanggang sa kanyang huling hininga, dilat na dilat ang mga mata ni Del. Obviously, hindi siya natahimik. Matapos patayin si Del, inihagis ni Mary sa lupa ang patalim na karaniwang hindi mapaghihiwalay sa kanya. Pagmamasid sa gilid, ganoon din ang ginawa ni Barber at ng iba pang mga assassin. Ang grupo ng mga mamamatay tao ay nakatayo sa harap ni Tyr na may kaba, maingat na nakatingin sa kanya. Palace Master, napakalaking hindi pagkakaunawaan. Hindi namin alam na ikaw pala ang gusto nilang patayin namin. Para sa ikabubuti naming muli, mangyaring maging bukas palad at iligtas kami sa pagkakataong ito. Ang lahat dito ay isang kilalang super assassin o bounty hunter sa buong mundo. Lahat sila ay kakilakilabot na pag-iral sa kanilang sariling larangan. Gayunpaman, sila ay disiplinado bilang mga bata sa paaralan sa harap ni Tyr. Naningkit ang kanyang mga mata, isa-isang dumaan ang tingin ni Tyr kay Mary at sa iba pa. Sa wakas, napatingin siya kay Phantom Marionette at sa iba pang umatake sa kanya kanina, na nanginginig pa rin sa lupa. Naunawaan ng grupo ng mga pumatay ang kahulugan sa likod ng tingin ni Tyr. Pinulot muli ang kanilang mga sandata, sinugod nila ang mga taong iyon. Ang isa pang hanay ng mga hiyawan na nakakasakit sa tainga ay tumago sa silid. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga kalaban ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Huling itinapon ng mga killer ang mga armas sa kanilang mga kamay at diretsyong lumuhad sa harapan ni Tyr. Maawa po kayo, Palace Master ng Regal Palace. I can spare you guys, casual na sabi ni Tyr, but no matter what, totoo naman na pinadala kayo ng mga guys para patayin ako. If I let you guys live intact, in the future, I won't be able to face my kaibigan sa ibang bansa. So, each of you have to destroy one of your own hands. Then, you can leave. Ano? Namutla lahat ng ekspresyon nila. Hindi ba humihiling sa kanila na sirain ang isang kamay na uri ng walang awa? Napabuntong hininga si Tyr. Ano, tumanggi kayo. Noon, sa Goddess Mountain, I made the same offer to Adam's group. They didn't cherry the opportunity. You guys should know what happened to them in the end. Kabanata 570. Gameplan ni Juliet.
Talagang nagkusa si Tear Summers na ilabas ang insidente ng Goddess Mountain. Ang mismong pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng matinding kilabot sa puso ng mga taong ito. Dati, binigyan ni Tear ng ganoong pagkakataon ang grupo ni Adam, ngunit hindi nila ito tinanggap. Sa halip, pinili nilang labanan siya. Sa kalaunan, lahat sila ay namatay sa Goddess Mountain. Ngayon si Barber at ang kanyang grupo ay nahaharap sa parehong pagpipilian. Halatang walang masyadong pasensya si Tear. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Pagkatapos, sinimulan niya ang isang countdown ngunit hindi sinabi sa grupo kung gaano katagal ang kanilang natitira upang magdesisyon. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyon sa kanila. Nagkatinginan ang grupo ng mga killer. Walang tao na makapagdesisyon sandali. Kung tutusin, kung sisirain nila ang kanilang braso, maiiwan silang baldado. Ngunit kung hindi nila ginawa ang sinabi ni Tear, lahat sila ay kailangang mamatay dito ngayon. Splash! Ow! Isang malungkot na tili ang nanggaling kay Barber. Pinulot niya ang kutsilyo sa lupa at pinutol ang litid ng sariling kamay ng walang pag-aalinlangan. Sa grupong ito ng mga mamamatay tao at mersenaryo, ang lakas ng pakikipaglaban ni Barber ay talagang kabilang sa pinakamalakas. At hindi lang iyon, siya ay napakatalino rin. Gayunpaman, siya ang unang nagwasak ng sarili niyang kamay. Barbero, ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin si Mary kay Barber. May gusto siyang sabihin. Mary, trust me. This is our only way out. Pilasan mo. Panigurado ka na habang buhay akong mananagot para sa iyo, ani Barber, pilit na inilalabas ang mga salita sa sakit. Nagdikit ang ngipin ni Mary at dinampot ang kutsilyo sa lupa. Sa isang tumili, tinanggal niya ang isang braso niya. Pareho silang napatingin kay Tear na may takot na mga ekspresyon. Palace Master, maawa ka sa amin. Get lost? Utos ni Tear? Winawagayway ang kamay. Iniwan ni na Barber at Mary ang ari-arian ng pamilya Jones sa takot, habang ang natitirang mga asasin, isa-isa, ay pinulot ang mga kutsilyo sa lupa. Isang kabilugan ng buwan ang nagniningning sa itaas ng kalangitan sa gabi. Isang pulang sasakyan ang pinapatakbo ng napakabilis, hindi alam kung saan talaga ito patungo. Matagal na humandar ang sasakyan, ngunit walang patutunguhan. Sa wakas, hindi napigilan ni Jeren na magtanong, "Ma'am, matagal na tayong nagmamaneho. Saan tayo pupunta?" Nakasandal si Juliet Jones sa passenger seat habang nakapikit. Without even opening her eyes, she replied, "Keep driving forward." Sa ngayon, iwanan na lang natin ang Strego City. My lady, ano ba talaga ang nasa isip mo? Pakiramdam ni Jeren ay may nangyaring masama. Wala si Juliet sa sarili ngayong gabi. Ang kanyang abnormalidad ay nagparamdam pa kay Jeren ng kilabot. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Juliet. Parang tinamaan ng kidlat, sumulpot siya at pinindot ang answer button. Isang boses ng babae ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Para siyang isa sa mga maid ng pamilya Jones. "Miss, the master is dead. All his men are dead too. They were killed by those assassins you hired. Tear didn't make things difficult for the servants. He left the estate without a scratch on his body." Nang marinig ang balitang ito, 2 segundong natigilan si Juliet. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Sobrang hysterical ng tawa niya na para siyang nasisiraan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sure enough? Sure enough. I can't kill that Tear. But he did kill Del Jones for me. Muhahaha. Sa tabi niya, nakaramdam ng matinding panginginig si Jeren sa kanyang katawan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Juliet. "My lady, patay na po ang master." "Oo." Tumango si Juliet. Hindi naman siya nalulungkot na para bang walang kinalaman sa kanya ang namatay. Biglang inihinto ni Jeren ang sasakyan. Ang kanyang dibdib ay agresibong kumakabog at pababa, at halo-halong emosyon ang malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. "My lady, matagal mo nang inaasahan itong ending, di ba? O di kaya, lahat ng ito ay ikaw ang nagayos. Ngayong gabi, sinadya mong ipadala ang amo sa kanyang kamatayan, tama ba ako? Siya ang iyong ama. Shut up. Sino ka para tanungin ako?" Biglang ungol ni Juliet na sinaway si Jeren. Basta ang natatandaan niya, ito ang unang pagkakataon na nagalit siya ng ganito sa kanya. Natahimik agad si Jeren. Nang mapagtantong tila medyo masungit ang kanyang mga sinabi, nagmamadaling sinabi ni Juliet, "Jeren, I didn't mean that. Don't overthink it." Hindi sumagot si Jeren. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita ulit si Juliet, Jaren, hindi mo ako masisisi dito. Hindi ko kasalanan. Alam mo sa sarili mo. Medyo matagal nang nalaman ng tatay ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Kendall. Hindi niya ako patatawarin. Imbes na siya ang mapatay niya sa huli, mas gugustuhin ko pang hampasin muna. Si Juliet ay talagang nakakatakot ngayon. Siya ay kasing sama ng isang demonyo. Kung ikukumpara sa iligal na anak ng pamilyang Quintes, si Joe Quintes, mas demonyo si Juliet Jones. Ang mundong ito ay isang napakagandang lugar. Kahit na ang isang demonyong tulad ni Juliet ay makakahanap talaga ng isang katulad ni Jaren, na patay sa kanya. Higit pa rito, napakalinis ng puso ni Jaren. Jaren, gagawa ka ba ng favor? Ma'am, anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Jaren. Buhay si Tyr. Tiyak na susunod na siya sa akin. I'm no match for him, sabi ni Juliet. Ma'am, paprotektahan kita, kahit na mawala ng sariling buhay. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Juliet. Jaren, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. You are no match for Tyr. So, you must help me this time. Pinatay na ni Tyr ang aking ama. Ngayong patay na ang pinuno ng pamilya Jones, ang pinakapangunahing Panginoon sa labanan ng aming pamilya ay dapat na pumasok. Jaren, ikaw ay kanyang disipulo. Kailangan mong pumunta sa Golden Temple at humingi ng tulong sa iyong Panginoon, okay? Ano? Gulong-gulo ang utak ni Jaren. Hindi sumagi sa isip niya na makakaisip si Juliet ng ganoong ideya. Kung ikukumpara sa kanya, masyadong inosente si Jaren. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Juliet. Ginamit lang niya ang kanyang ama bilang isang pawn. Kapag namatay na siya, ang guardian ng pamilya Jones ay mapipilitang kumilos. At tanging si Jaren lamang ang kwalipikadong pumunta sa Golden Temple para humingi ng tulong sa tagapag-alaga. Sa sandaling ito, tila may naiintindihan si Jaren. So, my lady, kahit ako ay isang pawn mo, right? Walang magawa niyang sabi. Paulit-ulit na umiling si Juliet. Jaren, don't overthink it. It's not what you think. It's just that your master is the only one who can deal with that Tyr, given the current situation. Hinawakan ni Juliet ang kamay ni Jaren. Jaren, tutulungan mo ako ha. Or else papatayin talaga ako ni Tyr. Ayaw mong makita akong pinapatay ni Tyr, di ba?